Hello, brilliant people. Good morning. It's a beautiful Thursday. So, at the moment, kakatapos ko lang ng aking 2 classes in the morning. May chichika lang ako sa inyo bago tayo kumain ngayon. Tingnan nyo ha. Alam nyo, matagal ko na itong na-observe sa mga students here. Napaka-honest talaga ng mga estudyante dito sa Taiwan. Eto, kasi naiwan to ng isang estudyante yesterday. Ito yung workbook nila. Ito oh. This one. Hindi ko alam kung sino yung may-ari nito kasi hindi ko naman nababasa yung pangalan. Ayan. But kahapon, nakita ko na to na naiwan ng isang estudyante. Kaya nakalimutan ko siyang i-fix. Nakalimutan ko siyang itago or lagay ko sa table. So nag-conduct na ako ng klase ngayon. Pero dear, wala talagang kumuha. Ganun sila. And sa mga binibigay ko sa kanilang cards, tsaka lang ha, wait lang ha. Kasi every time na nakakasagot sila dito, nagbibigay ako sa kanila ng score. Ito, yung card. Now, for example, sa kamamadali ko, nabibigay ko yung 2. Instead na 1 point lang siya, nabigay ko 2. Alam niyo ba, isa sa uli talaga nila yan. Ganun ka-honest yung mga bata dito. I don't know kung paano sila na-train, na kung tutuusin ha, 2 points na to. Bakit ko ibabalik? 'Di ba? Pero sila no, ibabalik talaga nila kapag sobra yung binigay mo sa kanila. So, yun lang. So amazing to note na kahit gusto nila ng malaking grado, pero napaka-honest talaga nila sa mga bagay-bagay. Ayaw nilang manlamang. I don't know kung paano sila na-train, pero yung mga bata dito, super honest talaga. No, not a perfect thing that I'm talking to you right now, or kung paano ko siya i-describe sa inyo. Pero, kung i-compare ko siya sa aking mga experience before, talagang namangha ako sa mga students here. Kasi super duper napaka-honest talaga nila. Kapag nagkamali ka, nabigyan mo siya ng maraming puntos. Kung yung bata na yun, hindi pala siya yung sumagot, pero siya yung nabigyan mo ng card, talagang tataas yan ng kamay, tapos i-mention na sa'yo na, Teacher, I'm not the one who answered your question, something like that. So, ibabalik niya yung card. So, grabe no, amazing. Super, super duper amazing. So, yan lang ang first part ng ating video today. Kasi kakatapos ko lang ng aking 2 periods in the morning and I still have 3 more in the afternoon. Kaya, go! Pack up na tayo mga dear. Yung aking PowerPoint dito, hindi ko na siya i-off kasi yung klase ko ngayon sa hapon magsisimula sa 1:10. Kaya, ngayon, dalhin ko na yung other gamit ko sa faculty office and kukuha na ako ng food. Bye! Okay, look at my face right now. Ayan. Before natin tapusin ang video na to, kakatapos ko lang sa aking 5 classes today. I just wanna share na, at this point in time, lumabas na yung mga makakulit na bata. Actually, meron talagang ganun dito. May section talaga na ang hirap i-control. Parang hindi mo maintindihan at some point. So, isa ito sa magiging dahilan kung bakit mapapagod ka sa isang araw. Kaya ngayon, I have to say, pagod na pagod ako. Tingnan yung mukha ko, napaka-haggard talaga kasi super akong napagod.
sa aking afternoon class ngayon. Ang bigat. Hindi ko halos makarry yung pangalawang section ko. Sa afternoon kasi grabe ang bigat talagang i-control. Aside from napakarami nila, marami talagang medyo maiingay. Tapos parang nagsisimula na silang magingay. Ngayon, kailangan talaga natin i-control yan kasi kapag hindi natin yan pipigilan, magiging mas lalong maingayan sila sa mga darating pang mga sessions namin. So yun, pansin nyo sa boses ko, medyo pagod tayo for today's video mga te, pero laban pa rin. Anyway, mahirap talaga yung Wednesday ko at saka yung Thursday ko sa semester na ito. Pero tomorrow, magagaling yung mga students ko tomorrow. Tapos, English club yung isa. So, hindi masyadong mabigat yung ating Friday every week. So, bawi pa rin siya, di ba? So, i-off muna natin yung ating television ngayon. Grabe, ang hirap magsalita. Super talaga ako napagod mga my dear. Kapag kasi may ingay yung crowd, nawawala ako doon sa focus ko. Kaya medyo mahirap talagang i-deal yung ganitong set of students. But anyway, nasanay na rin ako. This is my 3rd school year. Kaya may mga techniques na tayong pwedeng i-apply para makuha natin yung attention ng mga students. Okay? But hindi ko talaga maitatago sa inyo na today medyo napagod talaga tayo ng bonggang-bongga. But anyway, salamat pa rin kasi napagtagumpayan natin yung 5 classes natin today. And tomorrow, 3 na lang talaga yung natira sa ating mga classes. Okay? So, I'll find time to continue my video later kasi bababa pa ako doon sa faculty office. Time is already 4:06 na po ng hapon. So, at 5 p.m. lalabas na kami, ako, pero yung mga teachers. Ngayon, 4 p.m. I think, umuwi na sila ngayon kasi yun yung usual out nila. Anyway, later, i-continue ko yung katapusan ng video na ito. Bye everyone! Hello everyone! So, ayan. So, grabe yung pawis natin. Look at my table right now. So, naghugas ako ng plato. Kasi, kanina 1:10 yung aking klase nagsimula. So, that means to say, I don't have my time to wash my lunchbox. Yan. Gagaling natin ng coffee. And it's already 5:07. So, lahat na ng mga teachers, I think, ay umuwi na. Ako na lang yung natira dito. Kaya nakakapagsalita na tayo ng bonggang-bongga. So anyway, I'm going to fix my things now and we are ready to go. Ayan, at natapos na rin yung ating Wednesday mga my dear. Pero medyo napagod talaga ako ngayon. As in, super duper akong napagod. Sakit ng ano ko. Lalamunan. Second week pa lang ha. Oh my God, ang dami pa natin kailangang labanan. Anyway, kahit ano pa man yung mangyari mga my dear, magpasalamat pa rin tayo kasi ang daming mga tao sa mundo ang nangangarap na magkaroon ng trabaho. And we are lucky enough na kahit papaano, mahirap man ang buhay, malayo man tayo sa ating mga family, but at least meron tayong trabaho ngayon. Okay, so that would be all for today. Dito nagtatapos ang ating Thursday. See you again tomorrow para sa aking another video. Bye-bye!